Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin na lang akong Joey, taga Olongapo. Itong kwentong ipinadala ko ay karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang computer shop. Pinsan ko rin noon ang may-ari at ako yung nagbabantay sa server. Kapag walang customer ay naglalaro din ako sa server mismo ng computer. Ginagawa ko yung pampalipas oras, lalo na pag oras pa ng klase ay wala gaanong naliligaw na estudyante sa shop. Sila kasi ang karamihan sa mga customers namin. Pagpatak ng alas 6, medyo napupuno na yung computer shop. Abala din ako sa pagbantay sa server. Mga bandang alas 10 ay wala na gaanong naglalaro. Kaya nagligpit muna ako ng mga upuan. Saka ako bumalik sa upuan ko at maglalaro muna saglit. Pero nagulat ako. Sa kalagitnaan ng paglalaro ko ay may biglang nag-flash sa screen. Una ay nag-static yon. Nawala yung wallpaper tapos napalitan ng black and white. Nangyari pala tong experience ko mga 13 years ago na. Nagulat ako kung bakit bigla na lang naging black and white yon at bigla na lang nag-appear sa screen ang isang nakakakilabot na imahe. Isang babae yon na duguan. Hindi ko lang masyadong sigurado kung dugo ba yon dahil black and white. Pero bigla din yung nawala. Hindi ako nakagalaw sa kinauupuan. Nakatitig lang ako sa screen. Nanginginig ang kamay ko na nakahawak sa mouse. Kahit bumalik na sa dati yung screensaver, ay hindi ko pa rin magalaw sa sobrang gulat. Pinasya ko ng umuwi nun. Mabilis kong shutdown yung computers at sinarado ang shop. Naglakad ako papunta sa isang malapit na waiting shed nang biglang umulan. Napansin kong wala ng katao-tao noon dahil mag-aalas 11 na ng gabi. Wala rin dumadaang tricycle kaya naghintay pa ako na tumila ang ulan at nagpasya na maglakad hanggang makaabot sa sakayan. Habang nagbabantay ako sa waiting shed, bigla na lang may dumaan na babae. Nakaputing bestida siya. Ang pinagtataka ko, sa lakas ng ulan ay wala man lang itong dalang payong. Napansin ko yon nang makalagpas na siya sa akin kaya hindi ko nakita yung itsura. Pero ganoon na lang yung kilabot at gulat ko nang bigla siyang lumingon. Duguan yung mukha nito at pansin kong hindi nakalapat yung mga paa niya sa sahig. Sa isip ko noon ay nagsisisigaw na ako pero hindi ko magawang sumigaw. Parang ang nanigas yung panga ko. Pagkurap ay bigla yung nawala. Tumila na rin ang ulan. Napapamura na nga ako noon, Sir Bob. Alam niyo ba kung bakit? Dahil hindi basa ang kalsada. Sa lakas ng ulan na yon ay imposibleng hindi yun mababasa. Parang biglang nanlaki ang ulo ko at nanindig ang mga balahibo sa katawan. Tulala at wala sa sariling naglakad ako noon papunta sa sakayan. Hindi mo wala sa isip ko yung nakita. Para akong nakakulong noon sa masamang panaginip. Nang maalala ko ay yung nakita ko sa computer at yung babaeng dumaan sa harapan ko ay magkamuka. Lalo lang ako naging tuliro. Hindi mo wala sa isip ko kung bakit ako pinapakitaan ng babaeng yon. Hanggang kinabukasan ay daladala ko ang katanungan na yon. Medyo natakot na rin akong magbabad sa computer dahil baka bigla na lang ulit itong magpakita. Isang araw ay may pumunta sa shop namin. May hinahanap na isang estudyanteng babae. Doon daw sa computer shop namin ang paalam nito na pupunta pero hindi na yon nakauwi sa kanila. Nang ipakita sa akin yung larawan ay gumapang na lang ang takot sa buong katawan ko. Kasi yun yung babaeng biglang lumabas sa screen ko at yung dumaan sa harapan ko habang umuulan. Hindi ko tuloy sigurado kung totoo ba yung nakita ko dahil hindi naman talaga noon umuulan. Mga bandang alas 9 na ng gabi yon ay mag-isa na lang ako sa computer shop. Wala kasi gaanong estudyante noon dahil nga kumalat ang balitang may nawawalang babaeng estudyante at huling nakita sa shop namin. Humina talaga ang kita noon pero hindi yon ang pinoproblema ko kundi yung takot na naramdaman ko kapag mag-isa na lang ako sa computer shop. Pakiramdam ko kasi ay may kasama ako sa loob.
bigla na lang bumubukas yung computer na shutdown ko na. Parang hindi ako makapaniwala dahil nangyayari lang ang mga ganito sa pelikula. Yung sabay-sabay na nagbubukas ang mga computer screen at lumalabas yung muka ng babaeng multo. Tapos sabay ding namatay na parang walang nangyari. Sa isang kisap ko ay nangyari yon. Kaya para akong lilipad noon pa uwi sa sobrang takot. Nagpaalam ako sa pinsan ko na hindi muna magbabantay ng computer shop niya. Napapadalas kasi yung pagpaparamdam doon. Tuluyan na rin akong umalis doon nang makahanap ng trabaho sa loob ng SBMA. Halos inabot din ng linggo ang paghahanap sa babaeng yon na nalamang ginahasa at pinatay pala, malapit lang doon sa computer shop. Ang suspect na may gawa nun ay naglalaro din sa computer shop na pinasukan ko. Nagsindi ako ng kandila sa labas ng computer shop at hiniling na tigilan na niya ang pagpaparamdam sa akin. Nahuli naman na ang may sala, kaya sana ay matahimik na siya. Simula naman nun, hindi na nga siya nagpaparamdam. Siguro dahil nakita na yung katawan niya. Isa pang napansin ko noon habang nagbabantay ako. Kapag binubuksan ko ang pinto ng shop ay may pumapasok na masangsang na amoy. Yung amoy ng nabubulok pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Andoon lang pala ang katawan nito di kalayuan sa computer shop. Isinama daw yon sa mga basurang nakatambak sa likod. Ito lang po ang nakakatakot na kwento ko, Sir Bob. Sana ay mapilin nyo itong kwento ko para basahin sa inyong channel at mapainggan ko rin. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga subscribers and listeners nyo. Tawagin na lang akong Lisa. Isa po ang channel nyo sa paborito kong painggan bago matulog. Kaya naman sinikap kong matapos itong kwento para maipadala sa inyo. Sana po ay ma-narrate ninyo sa inyong channel. Itong kwento ko ay karanasan nung nasa high school pa lang ako. Isa na yata ito sa hinding-hindi ko makakalimutan. Dito kasi sa baryo namin ay may nag-iisang computer shop. Medyo mahirap lang ipaliwanag yung location dahil sa totoo lang, hindi pa ganoon kaayos ang lugar noon dito sa isang baryo sa Guimaras. Hanggang ngayon ay masasabi kong medyo mapuno at magubat pa rin ang lugar. Mga taong 2008 nangyari ang karanasang ito. Ginabi na kami ng uwi noon ng dalawa kong kaklase dahil sa ginagawang project at research. Malapit na kasi ang deadline noon kaya minabuti naming simulan na. Sinadya namin yung kinaroroonan ng computer shop dahil may madadaanan ka talagang mapunong bahagi. Karamihan ay mga puno ng mangga at malalaking puno ng santol at balete. Medyo natatakot nga kami noon dahil gabing-gabi na at 3 na lang kaming naiwan sa computeran. Nagpasundo naman ako kay tatay pero doon pa sa bungad niya pa ako hihintayin. Dinaan na lang namin sa usapan at tawanan ang nararamdamang kilabot. Pero biglang humangin ng malakas at may lumabas na parang usok. Napahinto kami dahil nakita naming parang nagsasayawan ang mga sanga ng puno. Naghawak kami pa nga kami at dahan-dahan naglakad. Palinga-linga kaming 3 nun. Lalo pa kaming natakot nang lumamig bigla ang paligid. Binilisan na namin ang paglalakad para makalabas lang ng bahaging yun ng daan. Pero pakiramdam ko ay parang hindi kami umaalis. Maya-maya ay sabay-sabay kaming napahiyaw nang bigla na lang may sumitsit. Kaaripas na sana kami ng takbo na makita namin ang nakaharang sa may bandang unahan. Isang malaking kahon na nakalutang. Nung una, akala namin kung ano lang yon. Kaya nagtuloy-tuloy lang kami sa paglalakad. Pero medyo nang makalapit na kami at nailawan itong mabuti, doon na kami napakaripas ng takbo pabalik ng computer shop. Kaso, sarado na yon. Takot na takot kaming 3. Buti na lang at nakabukas pa yung ilaw sa labas ng computer shop, kaya pinasya naming manatili muna doon sa labas.
Hindi kami makapaniwala na makakakita kami ng kabaong na nakalutang. Pareho kaming nanginginig sa takot nun. Napasiksik na lang kami malapit sa pintuan ng shop. Tinawag pa nga namin yung may-ari at mabuti na lang gising pa ito. Binuksan naman niya yung computer shop at pinapasok kami. Doon na lang daw kami maghintay sa mga sundo namin. Doon namin napag-usapan yung tungkol sa nakita namin. Akala ko nga ay hindi maniniwala yung may-ari ng computer shop. Pero sabi nga niya, may isang gabi daw na sobrang ingay ng aso niya. Parang hindi raw ito mapakali dahil panay ang alulong sa labas. Kaya pinapasok na lang daw niya para matahimik. Minsan daw ay nagisingan niya na parang may nag-uusap sa labas. Pero nang silipin niya ay wala namang tao. Lalo lang kaming nangilabot dahil sa kwento niya. Hindi namin inaasahan na ikwento rin niya yung tungkol sa bahay nila at sa lupang tinayuan ng computer shop na yon. Ito palang may-ari ng computer shop ay isang biyudo na. Parang nasa 40s pa lang siya doon at ang kasama niya lang sa bahay ay yung nanay niya at 2 anak na lalaki. Mabait naman si kuya na hindi ko na matandaan ang pangalan. Sa ngayon kasi ay wala na sila sa baryo namin. Nalaman namin na yung lugar pala na yon kung saan tinayo yung bahay nila at yung computer shop ay dating libingan. Hindi naman daw maiwan-iwan ng nanay niya ang bahay, kaya doon na lang din siya nagtayo ng negosyo. May mga gabi raw na naririnig niya na parang may umiiyak sa loob ng computer shop. Lalo lang kaming nabalisa. Hindi na lang daw niya pinapansin yon. Buti nga raw at hindi namin sinalubong yung ataol. Nanghabol daw kasi yon at kung sino daw ang mahuli ay mamamatay. Yun raw ang kasabihan. Maya-maya, may narinig kaming boses na tumatawag sa labas. Andoon na sina tatay kasama yung mga tatay ng kaklase ko. Nag-iyakan kami noon pagkakita sa kanila. Takot na takot kaming dumaan kung saan namin nakita yung kabaong. Pero sabi naman nila tatay ay wala silang nakita noon. Naarting kami ng ligtas at maayos ng bahay. Pero pare-pareho kaming nilagnat na 3. Kinabukasan nga noon ay hindi ako nakapasok. Bigla kasi akong tinamlay pag uwi. Siguro ay dahil sa sobrang kilabot. Hindi rin ako makatulog ng maayos at parang nakikita ko pa rin yung nakalutang na kabaong. Hindi pa tapos yung project namin noon. Kaya kahit medyo masama ang pakiramdam ay pumunta pa rin ako ng computer shop. Kaso ay sarado pa yon. Aalis na sana ako nang marinig ko na may tumawag sa akin. Kaya mabilis akong napalingon. Akala ko nga yung may-ari ng computer shop yung tumawag. Pero ilang minuto na akong naghintay sa labas ay hindi naman ito lumalabas. Kaya aalis na talaga ako noon. Nang bigla na namang may tumawag sa akin. Mabilis akong lumingon pero wala talagang ibang tao. Ang alam ko kasi ay mahina ang nanay ni kuya na may-ari ng computer shop. Tapos nasa school pa yung 2 anak nito. Yung boses ay sa kanya talaga, pero hindi naman siya nagpapakita sa akin. Medyo kinutuban na ako ng hindi maganda, kaya nagdali-dali na akong umalis. Naggulat na lang ako nang makasalubong ko si kuya. May bitbit itong plastic na parang galing sa palengke. Binati niya ako at tinanong kung saan ako galing. Sinabi ko sa kanya na magkukomputer sana ako pero babalik na lang ako. Hindi ko maintindihan yung lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Paulit-ulit kong tinanong sa sarili kung sino yon. Kung wala si kuya sa computer shop, sino yung 2 beses na tumawag sa akin mula sa loob? Nilingon ko ulit yung computer shop. Di ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Kaya naman simula nun ay hindi na ako pupunta doon nang walang kasama at paggabi na. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Salamat po sa oras.
Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Ako po si Jana. Itong kwentong i-share ko ay nangyari dito sa amin somewhere in Cavite. 18 years ago na to. Nasa high school pa lang ako nang may mangyaring patayan dito sa lugar. Normal lang na araw yon. Pagkatapos ng eskwela, karamihan sa mga kalalakihang estudyante ay dumidiretso ng computer shop na malapit lang sa school para maglaro. Minsan ay napapasama din kami sa mga kaibigan namin para maglaro at kung minsan ay nanonood. Malaki ang pustahan lalo na pagdating sa larong Dota. Mapababae o lalaki ay naa-addict dito. Kaya minsan inaabot na talaga ng madaling araw sa kakalaro. Ang alam ko, itong isang estudyante sa school namin ay inaabot talaga ng madaling araw sa paglalaro. Sobrang addict nito at ang sabi, iniipon talaga nito yung baon para lang may ibang pusta. May kaya din naman kasi ang pamilya niya. Nasa abroad yata yung tatay kaya sunod sa layaw. Sobrang spoiled niya to the point na hinahayaan lang itong maglaro kahit abutin pa ng umaga. Isang araw, kwento ng isang kaibigan nito na kaibigan din namin. Bigla daw nagmura itong estudyante na itago na lang natin sa pangalang Dave. Sunod-sunod daw kasi ang pagkatalo nito. Ang sabi ay inabot daw yon ng ilang libo. Nalaman namin na kinukupitan pala nito ang nanay niya para lang may ibang pusta. Nagkautang din daw ito sa mga kalaban niya. At yun nga, kapag sinisingil daw ito ay minumura niya sa laro. Isang gabi ay may dumayo sa computer shop na yon. Hindi nila kilala at mukhang hindi mga estudyante sa school. Kung i-describe nga yon ng kaibigan na nagkwento sa amin, ay parang mga sangganong tambay. Naghamon daw ito ng laro at hindi yung tinanggihan ni Dave. Sabi ng kaibigan niya ay nauna na silang umuwi nun. Mag-aalauna na kasi ng madaling araw yon. Pero itong si Dave ay nagpaiwan pa. Hanggang sa hindi na ito nakapasok kinabukasan. Akala nila ay puyat lang dahil sa paglalaro. Pero pumunta ang nanay niya sa school at hinahanap siya sa mga kaibigan niya. Pati doon sa computer shop ay pumunta sila dahil doon nila iniwan si Dave. Pero hindi din daw napansin ng nagbabantay doon kung saan siya pumunta. Basta, kasabayan daw nitong lumabas yung nakalaban niya sa laro. Para nagdidiskusyon daw sila tungkol sa pusta. Mga 3 araw ang lumipas nang makita ang katawan ni Dave sa may imbornal na malapit sa school. May tama ng bala sa ulo at tiyan. Hindi namin alam ang totoong nangyari, pero sabi ng mga kaibigan niya ay may natatanggap daw siyang death threats kapag naglalaro sila. Idinadaan lang daw yun sa biro ni Dave. Sinisingil daw siya sa utang niyang pusta at sinasabing babarilin kapag hindi nagbayad. Pinagmumura lang daw kasi yun ni Dave at tinatawanan. Hindi naman daw niya kasi kilala ang mga nakakalaro dahil sa ibang lugar o computer shop yung nakakalaban niya. Maaaring tinotoo yung mga banta sa kanya. Doon na nagsimula na iban yung larong Dota sa computer shop na yon. Muntikan pa nga ipasara dahil kahit may klase ay nagpapasok sila ng estudyante para maglaro. Simula din nun ay hindi na ako muli nagpupunta sa shop na yon, maliban na lang kung may ginagawang assignments o projects. Ang sabi-sabi pa ay nagmumulto si Dave sa computer shop na yon. Pag wala na raw gaanong tao ay nakakarinig na lang daw yung bantay ng paghiyaw at pagbagsak ng mouse. Ganoon daw kasi kung maglaro si Dave. Minsan naman daw ay bubukas ng kusa yung computer na madalas niyang ginagamit. Lalo na nung 3 araw niya. Doon palang nakita yung bangkay niya pero nagpaparamdam na siya sa shop. May nagko-computer pa raw nun. Bakante yung computer na ginagamit niya dahil walang may gustong pumwesto doon. Nagulat na lang daw sila nang bigla na lang umusog ang upuan sa may laglag ng keyboard. Doon daw talaga sila kinilabutan nang bumukas yung screen ng computer na naka-shutdown at biglang pag-on ng webcam. Nung buhay pa kasi si Dave, pag wala daw kasi itong kalaro ay panay kuha ng picture nito mula sa webcam na yon.
Akala ng mga nandoon ay tinatakot lang sila ng bantay dahil pwede naman niyang kontrolin mula sa server yung ibang computers. Pero wala doon sa upuan ng server yung nagbabantay. Kahit siya ay gulat na gulat daw. Nagpamisa noon sa school namin yung parents ni Dave, pati na kung saan siya nakita. Nakiusap na rin yung may-ari ng computer shop na isama na rin yung shop niya sa mimisahan. Sudden death ang nangyari sa kanya. Kaya alam naming andoon pa rin yung kaluluwa ni Dave na pagala-gala. Siguro ay hindi niya matanggap na wala na siya. Agad namang nahuli yung may gawa sa kanya nun. Mga halang daw kasi ang bituka ng mga yon at ang bibiktima ng estudyanteng adik sa Dota. Pineperahan nila. Itong kaibigan talaga niya na nagkwento sa amin ang madalas daw niyang pakitaan. May motor kasi ito na hopper noon. Pairamdam daw niya, pag uuwi na siya gamit yung motor niya ay may umaangkas sa kanya. Bigla na lang daw siyang nakakaramdam ng kakaibang ginaw. Doon daw talaga siya ng hilakbot. Nang pagpasok niya sa computer shop na yon, ay nakita niyang nakaupo si Dave sa pwesto nito. Pero pagkurap ay wala ng tao doon. Nang mag 40 days daw si Dave ay napanaginipan niya ito. Tinatawag siya pero hindi daw niya ito malapitan. Nag-aaya daw itong maglaro pero tinanggihan niya. Paggising niya ay umiiyak na siya. Mukhang paraan daw yon ng pamamaalam ni Dave sa kanya. Medyo nagsisi pa nga siya noon kung bakit hindi pa niya niyayang umuwi si Dave at hinayaan lang niyang maglaro ito ng magdamagan. That time pa naman daw ay parang nasulyapan niya itong walang ulo o blanko ang muka. May pangitain na pala pero binaliwala lang niya. Bago ko isulat itong kwento at isend sa inyo, pinaalam ko pala sa kanya na ikukwento ko to sa inyo. Okay lang naman daw pero wag na lang daw siyang pangalanan. Ang pagkakaalam ko ay may mga negosyo na rin siya at isa na roon ang internet cafe dito pa rin sa Cavite. Hanggang dito na lang Sir Bob ang malagim at nakakakilabot na kwento sa lugar namin. Pakitago na lang po ng personal details ko. Thank you po and more power sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo lang akong Fritz, taga Rojas, Capiz, 36 anyos, kaya masasabi kong isa akong batang 90s. At yung mga batang 90s, isa sa mga naging paboritong laro noon sa computer shop ay ang Counter-Strike. Aminado akong isa ako sa mga na-addict noon at inaabot ng madaling araw o minsan pa nga ay umaga sa computer shop. Ilang metro din kasi ang layo nito sa bahay namin. Minsan ay nilalakad ko lang kapag medyo maaga pa at umaangkas na lang ako sa bisikleta ng kaibigan kong si Bonbon kapag pauwi na. Minsan din ay nagbibisikleta ako kapag hindi yun ginagamit ng kuya ko. Nakatira nga pala kami noon sa bahay ng lola ko na nanay ni Papa. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay at sa bahay. Kaya nagpa siya si Papa na samahan na lang namin siya dahil matanda na rin ito. Mabait yung lola ko at naalala ko na noong maliliit pa lang kami ay hilig niyang magkwento ng mga karanasan niyang nakakatakot. Naikwento pa nga niya noon na meron siyang kaibigan na may alagang duwende at nakipaglaban daw ito sa isang manananggal. Kaya naman nung bata ay takot na takot ako pag magpapagabi sa labas. Pero nga nung nag-high school na ay hindi na ako naniniwala sa mga ganong nilalang. Lalo na at lumaki akong wala namang nakikitang ganon. Isa pa, sa kaadikan ko sa Counter-Strike ay hindi ko naramdaman yung takot kapag umuuwi ng madaling araw. Yung laro kasi ang palaging laman ng isip ko. Minsan, mag-aalas 12 pa lang yun ay kailangan ko nang umuwi ng bahay. Nakaramdam kasi ako ng sama ng tiyan. Hindi ko naman nakuhang magpahatid kay Bonbon dahil nasa kalagitnaan nito ng paglalaro at may pustahan yon. Hindi ko talaga siya maistorbo. Hihiramin ko sana yung bike niya, kaso baka hindi na rin ako makabalik.
Kaya nilakad ko na lang pauwi. 2 kanto lang naman bago sa amin. Tiniis ko yung pananakit ng tiyan hanggang sana ay makarating sa bahay. Kaso, nang makalagpas sa unang kanto, nagsitaasan ang mga balahibo ko. Nakarinig kasi ako bigla ng pagaspas ng mga pakpak, yung parang nasa likuran ko lang yon. Napabilis yung paglalakad ko. Panaylingon ko rin sa likod, pero parang nasa uluhan ko na nga. Pagtingala ko ay may nakita akong parang napakalaking ibon. At sa hilakbot ko, bigla na lang itong humuni. Tik, tik, tik. Napamura na lang ako sa takot at kumaripas ng takbo. Pakiramdam ko nga ay nakasunod yon sa akin hanggang sa maarating ako ng bahay. Pagdating, agad kong sinara ang pinto. Parang biglang nawala yung pananakit ng tiyan ko. Napalitan ng panghihina ng buong katawan, lalo ng tuhod. Tumuloy ako sa kwarto namin ni Kuya at nagtulokbong ng kumot. Naramdaman niya siguro kaya bigla siyang napatingin sa orasan at napasabing ang aga ko raw yatang umuwi. Hindi na ako sumagot dahil nararamdaman ko pa rin yung takot sa nakita ko. Natulog naman siya ulit. Pero ako, medyo matagal bago nakatulog dahil nakiramdam muna ako kung sinundan ba ako ng malaking nilalang. Kinabukasan, kinuwento ko yun sa kuya ko. Nasa kolehiyo na siya at sa may lungsod siya nag-aaral. Umuuwi lang siya sa amin tuwing weekend. Ang sabi niya, dalasan ko ba raw ang pag-uwi ng alanganing oras para daw sa susunod ay dagitin na ako ng kung ano man yon. Pinalipas ko muna ang ilang araw na hindi nagpapagabi sa computer shop. Daladala ko pa rin yung bisikleta ni kuya noon dahil bumalik na siya sa lungsod. Kapag may pasok naman kinabukasan ay hindi ako nagpapagabi. Pinakalit ko na siguro ang 8:00. Gamit nga ang bike ni kuya ay umuwi ako noon ng pasado 7:00 pa lang. Pero kahit ganoon, sa lugar namin ay halos wala ng tao sa labas ng bahay ng ganoong oras. Kaya medyo binilisan ko na ang pagpedal dahil walang katao-tao sa labas. Paglagpas ko na naman sa unang kanto ay pinanindigan ako ng balahibo nang bigla na lang akong makarinig ng pagsitsit. Psst! 3 beses yon. Tapos narinig kong humuni yung tiktik. Di ko alam kung iiwan ko ba yung bike at kumaripas na lang ng takbo o magpedal ng mabilis at bahala na akong sumemplang. Natakot naman din akong iwan yung bike dahil baka mawala. Kaya binilisan ko na lang ang pagpapatakbo nito. Habang lumalayo ay pahina ng pahina yung tunog ng tiktik na lalong ikinatakot ko. Ayon kasi sa kwento ni Lola, alam mong malapit lang yon at sinusundan ka kapag pahina ng pahina ang tunog nito. Nang bigla na lang narinig kong bumilis at lumakas ang pagaspas. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Kuya na baka dagitin ako nito. Kaya mabilis akong napayuko. Buti na lang at naisipan ko yon, kundi talaga ay nadagit na ako. Nakita ko na lang na lumipad ito sa may unahan ko at nawala na sa paningin ko. Nanginginig yung mga kamay ko noon na nakahawak sa manibela. Malapit na ako sa bahay at dun pa lang sa bakuran namin ay bumaba na ako ng bisikleta. Hinayaan kong nakabalandra yon sa daan namin. Mabilis akong pumasok at nilak ang pinto. Dumiretso ako doon sa kwarto ni Lola. Kinising ko siya at mahinang sinabi sa kanya na nakakita ako ng tiktik. Akala ko pa nga ay babatukan niya ako. Pero sinabihan niya lang ako na magtabi ng asin. Sabuyan ko raw ito sa may bintana kapag narinig kong humuni ulit. Pero saglit lang itong kumaluskos sa bubungan namin. Nagising sina Mama at Papa. Bumangon na rin si Lola. Tinanong nila kung ano yung kumakaluskos. Sinagot sila ni Lola na tiktik daw yon na daladala ko. Ayun, nakatikim ako ng matalim na tingin mula kay Papa. Nag-alala naman si Mama at buti raw at hindi ako napahamak. Tumigil ang mga kaluskos na lumabas si Papa ng bahay na may dalang itak at asin. Pinagsasabuyan niya yung bubong namin.
Maya-maya raw ay minakita si Papa na isang napakalaking ibon na biglang lumipad sa bubong ng bahay at dumiretso papunta sa kakahuyan. Simula noon ay hindi na ako pumupunta ng computer shop kapag papagabi na. Buti naman din noong mga panahon na yon ay na-promote si Papa sa trabaho, kaya pinag-ipunan niya ako para maibili ng computer. Ang hula nila ay taga-kabilang kanto lang yung aswang na yon. May nakapagsabi kasi na may bagong salta doon sa lugar. Siguro ay nakikita nito na palagi akong umuuwi ng alanganing oras galing computer shop, kaya ako ang inabangan nito. O baka nga nakapasok na yun doon nang hindi ko lang napapansin. Pero yun na rin yung huling beses na nakakita ako ng tik-tik. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Salamat po sa oras at sana ay ma-narrate nyo to.